sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kawalhatian. At ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang ng iyong ngalan. Iparanas niyo. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Iparanas niyo. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, O God, dakilang ang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, ang banal na kapangyarihan sa lahat. Lord, narito muli kami, Panginoon, upang mag-aaral sa iyong mga salita, Panginoon. Mag-aaral ng discipleship, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong umaga, Panginoon. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala kami, Panginoon, na samahan, kasama namin kayo, O Diyos, ngayong araw na ito sa aming pag-aaralan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po ng marami sa kabutihan niyo, O Diyos, at laging nandyan yung gabay at patnubay niyo sa aming Panginoon. Salamat po, O God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na, Panginoon, napakadakilan niyo, napakabuti niyo sa aming Panginoon. At binibigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang maragdagan ang aming kaalaman ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Lord, siya sa atin mo ang aming puso at isipan, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang nakikita mo ngayong araw na ito, Panginoon, na nasa puso at isipan namin, O Diyos, na hindi karapat dapat, Lord, dalangin ko, Panginoon, na alisin mo ito, O Diyos, upang sa ganon ang aming mapag-aralan, O Diyos, ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam namin, Panginoon, na ang iyong mga salita, O Diyos, ay ito, O Diyos, ang nagbibigay sa amin, Panginoon,
ng kalakasan sa aming buhay, Panginoon. Ito, O Diyos, ang nagpapatatag sa aming Panginoon sa lahat ng hamon ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, Banal na Spirit, samahan niyo kami, O Diyos. Sapagkat, Lord, wala kami, Panginoon, hindi namin kaya ito kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya i-lead niyo kami, Panginoon, i-guide niyo kami, Panginoon, sa aming gagawin ngayong pag-aaral, O God. At ganun din, Panginoon, ang magsasalita, O God, na gagamitin niyo, Panginoon, na maghayag, Panginoon, sa iyong pag-aaralan. Gamitin niyo siya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Salamat po ng marami, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Kakilain kayo in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng Discipleship sa Tenets of Faith. So, good morning po sa lahat. At yung mga manonood ng gabi, good evening. At yung manonood ng hapon, good afternoon po. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang natapos po natin ng nakaraan ay ang unang ministeryo ng ating Panginoon, yung 4 na bahagi. Tayo ay naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay tagapagligtas. So, ngayon po, sa pangalawa po ay naniniwala po tayo sa 4 na bahagi ng ministeryo ng Panginoong Yesus. Una yung tagapagligtas. Ngayon, naniniwala po tayo na siya po ay manggagamot o healer. Okay, magbabasa po tayo ng mga talata at atin pong bigyan ng kahulugan ayon doon sa talatang babasahin po natin. So, dito po sa aklat ng unang Pedro, chapter 2, verse 24, ang sabi po dito, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. So, babasahin po natin yung Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, dun sa mga talata pong binasa natin ay nagpapakita na lalong-lalo na doon sa Isaiah, ang tinutukoy po doon ng ating Panginoong Yesus. So, dito ay nagpapakita po siyang literal o pwede siyang figurative yung talatang ito. May mga halimbawa tayong pag-uusapan pagdating sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Sa talatang binasa natin, mapapansin po natin dito na sabi diyan na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katawiran, then na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. So, ang sabi po diyan, nang dahil sa kanyang mga sugat, tayo po ay nagsigaling. Sa pangalawang ministeryo ng ating Panginoong Yesus, pagdating sa pagpapagaling, may halimbawa na makita natin sa aklat po ng Lucas. Ito po ay figurative. Yung kagalingan po kasing binabanggit sa mga talatang ito na binasa natin, ito ay kagalingan una sa kasalanan. Pag kasi titingnan natin yung original na pagkasalin ng tayo ay nagsigaling, ito ay heal wool. Ibig sabihin buo. Pag sinabing buo, hindi lamang po ito sa katawan, maging sa spiritual at sa kaluluwa. So sa aklat po ng Lucas chapter 5, meron po itong halimbawa kung paano nagpagaling ang Panginoon as a figurative. Sa aklat ng Lucas chapter 5, ito po yung pagpapagaling ni Jesus dun sa isang paralitiko. Nung siya po ay nangangaral, may mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa kanya.
At meron ding mga tao na pumupunta sa kanya sa iba't ibang lugar. Galing po sila sa Galilea at Juda. At meron din galing din sa Jerusalem. So, dahil ang Panginoong Yesus ay taglay niya yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng mga may sakit, marami pong tao buhat sa may mga tao na buhat-buhat po nila yung isang paralitiko, lalaking paralitiko na nasa higaan. Kaya lang problema, napakadami pong tao dahil nga sa pagpapakita ng pagpapagaling ng Panginoon, sa maraming mga himalaang mga nasaksihan ng mga tao, dahil sa dami ng nakikinig sa Kanya, hindi po sila makapasok. Verse 17 po, Lucas chapter 5, verse 17 hanggang sa mga sumusunod na talata po yung aking binabasa, yung ating pinag-aaralan, yung figurative na pagpapagaling ng Panginoon. Pag sinabi kasing figurative yung wool, sabi doon sa pinaka-original, dun sa original, ito po ay buo yung pagpapagaling ng ating Panginoon, hindi lang po ito yung physical. So dito ay, ang sabi po diyan, yung mga taong nagbuhat po doon sa lalaking paralitiko, hindi po sila makapasok dahil sa dami ng tao. So ang ginawa po nila, umakyat po sila doon sa bubong at binutasan ito at ibinaba po ito sa harap ng Panginoon. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya po doon sa paralitiko, tingnan niyo po yung una niyang binanggit, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. So kung isipin po natin, kung tayo siguro yung nandoon sa sitwasyon na tayo ang nagbababa, teka lang, kaya nga sinikap namin ibaba para ilapit sa Panginoon kasi nabalitaan namin siya ay nagpapagaling at yung kailangan ng taong yon kagalingan sa katawan. Kaya lang, ang unang mapapansin natin sa ginawa ng Panginoon doon sa nagpakita ng pananampalataya, at naniniwala ko yung pananampalatayang yun ay yun yung pananampalatayang gusto nilang gumaling. Gustong gumaling ng lalaki, naniniwala din na pagagalingin ng Panginoon yung lalaking yun, lalong-lalo yung mga nagbuhat doon sa lalaking yun. Kaya lang, sabi ng Panginoon sa taong yun, pinatawad na ang mga kasalanan mo. So, yung mga nandoon sa paligid, lalong-lalo na yung mga Pariseo, yung mga tagapagturo ng kautusan, sabi nila, sino ba itong taong ito na lumalapas tanganan sa Diyos? Kasi ang alam nila, at ang totoo naman, wala namang taong makapagpapatawad ng kasalanan, ang Diyos lamang. Amen. Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Dahil ang Panginoon ay maalam sa lahat, alam ng Panginoong Yesus, nasa Kanya yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, alam ng Panginoon kung ano ang iniisip nila. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, ano ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong kasalanan? O tumayo ka at lumakad ka? Ngayon, sabi ng Panginoon, ito yung patunay. Ito yung katunayan na sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito, ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. So, para mapatunayan na sa Panginoong Yesus ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan, kasi ang paniniwala at ang katotohanan, Diyos lang ang pwedeng makapagpatawad ng kasalanan. At dito ay ipinapakita na ng Panginoong Yesus, nagpapahiwatig na siya ay Diyos. Amen. Kaya sinabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. At kung papansinin natin, tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat, binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. So, pag sinabing pagpapagaling, ang Panginoon ay hindi lamang sa katawan na nagpapagaling. Buo ang kagalingang ibinibigay ng Diyos sa may pananampalataya sa Kanya. Kaya ang pangalawang ministeryo po ng ating Panginoong Yesus ay pagpapagaling. He's a great healer. At ang una niyang pinapagaling sa mga taong lumalapit sa Kanya ay yung kasalanan.
Ang doktor, sabi nga ng isang mangangaral, ang doktor ang hindi niya kayang gamutin ay yung kasalanan. May mga dalubhasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong tinatawag na cardiologists. Iba't iba yung mga specialist po yan. Iba-iba po yung mga kakayanan nila na magpagaling, na talagang special sila doon sa isang bahagi ng katawan at doon sila nakapokus at doon sila ginagamit ng Diyos para gumaling. Pero ang hindi kayang pagalingin ng doktor ay yung mapatawad yung kasalanan. Hindi kayang gamutin ng doktor ay yung mapatawad yung kasalanan. Praise God. Meron tayong Diyos na talagang makapagpapatawad ng ating kasalanan, at yan yung pangalawang paniniwala natin sa ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Yun yung kaya niya talagang patawarin yung mga kasalanan natin. Ang sabi ng Isaiah, kaya niyang pagalingin yung lahat ng kasalanan natin. Ang sabi ng Isaiah, kahit gaano mang kapula yung kasalanan natin, papuputihin niya kagaya ng niebe. Kaya yung kasalanan natin, yun yung unang target ng Panginoon para pagalingin tayo. At pangalawang bagay, nakita natin diyan, pag napapagaling yung kasalanan natin, lalong-lalo na kayang pagalingin ng Panginoon yung sakit natin sa katawan. Dahil nga, yung bagay na mahirap na gamutin ng tao, yun yung kasalanan na gawa ng Panginoong gamutin, what more pa kaya yung katawan natin na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. So dito, pag sinabing paralitiko, hindi ka na nakakatayo, hindi ka na nakakakilos, mahirap na, maraming mga pagdating sa ganyan, hindi ka lang masakit sa katawan hindi lang sakit sa katawan, depression din Kasi ang gusto na lang ng mga taong ganyan, mamatay na lang ako. Mamatay. Kesa naman sa nahihirapan yung mga tao nag-aalaga sa atin. Tayo, ganun din minsan naisip natin kaysa naman sa mahirapan ka, minsan sinasabi natin sa asawa natin, sa pamilya natin, gusto ko pag mamatay ako, ayoko yung nagkakasakit, yung pinapahirapan pa kayo. Di ba ganyan tayo? Lalong-lalo na itong paralitikong ito. Hindi kasi binanggit kung sino yung mga taong nagbuhat sa kanya, pero malamang kilala niya siya. Kilala niya sila. Marahil ay kamag-anak, kapamilya, kapuso. Channel 7 na Channel 2 na yan. Pero ang isang bagay, ang makikita natin, kung ang Panginoong Yesus ay nagpagaling noon, kaya niya magpagaling ngayon. Amen. Sabi ng Hebrew chapter 5 verse 8. 13 ano yan? 13:5. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoong Yesus ay siya noon, siya ngayon, at magpakailanman. Kung dito sa talata na binabasa natin, pinagaling niya, napatawad niya yung kasalanan. Ano kayang kasalanan meron yung paralitikong yun? Pero napatawad ng Panginoon. Baka hindi ako patawarin ng Panginoon. Baka hindi ako gumaling sa ganitong kalalagayan ko. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya maniwala tayo, paniwalaan natin sa yung ating dakilang manggagamot, at buo yung kanyang pagpapagaling, pagagalingin niya kahit gaano mang karumi yung kasalanan natin, kahit gaano mang kapula, kilala tayo na makasalanan, kaya tayong patawarin. Si Pablo nga, sabi niya, siya na yung pinaka makasalanan, pero kinahabagan siya ng Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos. Kaya tayo man, ako at tayo na mga kasama natin makikinig at kayo po, pangalawang ministeryo ng Panginoong Yesus sa atin ay pagalingin tayo. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At kalakip nun, pagagalingin din tayo sa mga iba't ibang uri ng karamdaman natin. Maraming talata sa Biblia na talagang wala ng pag-asa, binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Physically, emotionally, siya ay dakilang manggagamot. Kaya yung binasa natin nung gumaling
sabi doon, pinuri niya, namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi niya, verse 20, tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat, binuwat nga niya ang kanyang higaan at umuwing, ito yung maganda, nagpupuri sa Diyos. So, mula doon sa depression, naging pagsamba turns into worship to God. Yung depression ng lalaking ito, nako, wala na akong pag-asa, wala nang nahihirapan na yung mga mahal ko sa buhay, ayoko nang mahirapan sila. Kaya lang nung na-meet niya ang Panginoon, hindi lang siya napatawad sa kasalanan, naranasan din niya yung pagpapagaling. Ilang taon na kaya siyang paralitiko. Siyempre, hindi siya unti-unti Hindi unti-unti. May mga instant kasing kagalingan na ibinibigay ang Panginoon. Meron ding itong proseso. Kasi sa mga nababalitaan ko, may mga kaibigan akong pastor na sila ay nagre-reflex doon sa mga paralitiko. Yung mga natawag nito yung naatake. Tapos yung katawan ay napaparalyze, ganyan-ganyan. Ang ginagawa po nila, siyempre, pinagpe-pray, tapos minamassage hanggang sa unti-unting bumabalik yung katawan nila, yung nakakakilos sila. Kaya ito, biglaan. Tumayo agad. Siyempre, pag dati kang ilang taong kang nakaratay, tapos bigla mong naramdaman na malakas ka, malamang sa pagtayo mo, bigla kang tumayo na may talon Yung paglakad mo, hindi lang lakad, baka tumakbo-takbo ka pa. Talagang magaling na ako Kaya nga, ang sabi ng mga tao, namangha sila sa nakita nila. Kasi doon lang sila nakakita Sa lumang tipan, hindi sila nakakita ng mga ganyang mga bagay. Yung meron mga pagpapagaling sa mga sakit, si pangalan nito sa nahamang ba yun? Naman. Yung gumaling doon sa balat sa sugat, sugat sa balat, balat sa sugat sa balat. Pinagaling. Pero yung mga ganyan na mula pagkabata, ganyan na yung sitwasyon, pero pinagaling ng Panginoon. Kasi siya yung ating dakilang manggagamot. Kaya pangalawa pong ministeryo ng ating Panginoong Yesus, siya po yung ating dakilang manggagamot. Wala pong bagay na mahirap sa Kanya. Kahit yung pagpapagaling niya ay buo, hindi lamang sa physical. Kaya wag po kayong mag-alala doon sa mga, minsan kasi yung mga iba ay, hindi na ako naniniwala ng Panginoong Yesus ay nagpapagaling. Kasi pinagpray ako ng ganito, hindi man ako gumaling. Ay, hindi lang kasi siya physical na pagpapagaling. Hindi mo alam, pinagaling ka na pala ng Panginoon, pinatawad na pala yung kasalanan mo. Una niyang target yun. Yun yung una niyang target sa tao na pagalingin yung kasalanan ng tao. Kaya malinaw dito, ang sabi doon sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa ministeryo ng ating Panginoong Yesus, siya ay dakilang manggagamot, maniwala ka kahit gaano mang karami yung kasalanan mo. Pag lumapit ka sa Kanya, nampalataya ka sa Kanya, pinatawad na ang iyong kasalanan. At karagdagan, ayon sa pag-aaral natin, karagdagan na kayang pagalingin ng Panginoon, anumang uri ng karamdaman meron, anumang sakit na meron ka, maniwala ka dahil siya yung great healer natin. Siya yung dakilang manggagamot. Yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos. With God, nothing is impossible. Ang kailangan niya sa iyo, ang kailangan niya sa atin, maniwala tayo sa ministeryong magagawa ng Panginoon. Dahil nung nandito siya sa lupa, at kahit nandun na siya ngayon sa langit, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Salamat po sa Panginoon at yan muna po tayo sa ating pag-aaral. Siya po ang ating dakilang manggagamot. Babasahin ko lang po yung huling talata ng Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa sa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay
ay nagsigaling tayo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maniwala tayo sa umagang ito na tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, naniniwala na siya'y dakilang manggagamot. Maniwala tayo na kahit gaano mang kadami, kahit gaano mang kapula yung kasalanan natin, papuputihin niya na kagaya ng niyebe. Dahil siya'y dakilang manggagamot, nagpapatawad ng lahat ng kasalanan natin. At kalakip nun, maniwala din tayo na hindi lamang kasalanan ang kaya niyang gamutin, anumang uri ng sakit. Maniwala tayo, with God, nothing is impossible. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. Nangkin namin, naniniwala kami sa katotohanang napakinggan namin, nakita namin sa inyong mga salita, na talagang kayo ang dakilang manggagamot namin. Mula sa aming mga kasalanan, pinatawad nyo kami, pinagaling nyo kami, kahit gaano mang karumi, kahit gaano mang kapula, dahil kami naniwala at lumapit sa inyo, nanampalataya sa inyo, pinatawad nyo ang aming mga kasalanan. Kalakip nun, hindi lang kayo nagpapatawad ng kasalanan, nagpapagaling din kayo sa physical na pangangatawan, nagpapagaling din kayo sa emosyonal, O Diyos. Yan, naniniwala kami sa oras na ito, sa aming pananampalataya sa inyong mga salita at sa inyong mga gawa na nakita namin sa magitan ng inyong mga salita. Kayo po ay hindi nagbabago. Anumang mga damdamin, anumang mga kirot, anumang mga sakit sa katawan, kami ay nagsigaling dahil sa inyong mga latay. Kaya naman naniniwala kami sa lahat ng mga nanonood, nakakapakinig ng live na ito, O Diyos, at makakapakinig ng live na ito, inaangkin namin ang kagalingan ay sumakanila. Salamat po sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga salitang napag-aralan namin at lagi naming panghawakan at paniwalaan. At huwag din kaming mag-alinlangan, laging lumapit sa inyo. At laging alalahanin namin na kayo ang una naming lapitan dahil kayo yung dakilang manggagamot namin. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, sa lahat ng mga nakasama ko sa umagang ito, sa kanilang mga pagtatrabaho. Ingatan niyo po, bigyan ng magandang kalusugan, pangangatawan, upang magampanan nila ng may katapatan ang mga trabaho nila. At yung mga nanonood din, O Diyos, ganun din, palakasin niyo po sila at ingatan. Maraming salamat po. Patayaan niyo po itong paglalag na ito ay makaabot pa ng mga iba pang mga taong maniniwala sa mga ministeryong ginawa ninyo at gagawin pa, O Diyos, sa buhay ng mga sumasampalataya sa inyo. Salamat po sa kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming dakilang manggagamot. Purihin po kayo at dakilain sa pangalan ng Panginoong Hesus po ang aming samot panalangin. Amen. God bless po sa lahat. Solina, God bless. So Sarah, God bless.